Hindi po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Yo, 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 yo! Eto na naman tayo! Handang dumamay sa inyo! Ano ba na problema nyo? May solusyon tayo! Word up! Dahil ang lagi nating idinidiin, pag may issue, wag nang palakin, ating harapin! Face to face! Peace! Ako ang lingkod, as always, Alex Calleja! As always, silang makikinig at magbibigay ng opinion. Silang ating mga sausawero at sausawero dito sa studio. Mga party people in the house, let's go! Pagdating sa pag-awat, they're always fast but never furious. Silang ating mga maring referee na sila Marimay 1 at Marimay 2. In case of emergency, always very quick sa pag-responde, siyang ating medical personnel from Medic 1. At ang all the way tutulong with their words of wisdom, we have the beautiful attorney Lorna Capunan! The debonair Dr. Love, Brother June Banag! And the luscious Dr. Camille Garcia! Sila ang ating wonderful trio! Tagapayo! At eto na ang, as always, goddess inside and out. Make way for our Queen Mother, Mama Bongacious, Mama Carla Estrada. Yes, good morning! Good morning, Trio Tagapayo. This is it, and good morning sa lahat ng kasama natin dito sa studio. Eto na ang pag-uusapan natin ay tungkol sa magbiyanang hilaw na hindi maawat-awat sa bangayan. Nako! Nako! Isang dakilang pakialamera daw ang nanay niya. Bad trip si ate girl dahil ang supposed to be mother-in-law ay isa palang monster-in-law. Nako! 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 Ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face! Hoy, Alma! Ano sinasabi mo hindi ako nagbabayad ng kuryente? Nag-advance pa nga kami sa inyo. Ang sasihin mo, yung mga nakakabit sa inyo. Sisiraan mo pa ako sa mga kapitbahay tuwing lalabas ako, lagi ako may naririnig. O ngayon, magharap na tayo dito sa face to face. Ilabas mo yung tapang mo. Kasama natin ngayon si Edeline. Ate Edeline, ano ang inirereklamo mo tungkol sa hilaw mong biyanan? Yung sa kuryente po, sabi po niya po, kasi chinichismis po ako, sabi po hindi daw po ako nagbabayad ng kuryente. Pero lagi naman po kami advance kung magbayad. Tsaka po dun po sa tindahan, kuha daw po kami nakuha. Magbabayad naman po kami palagi. Sino yung sinasabi na palagi kayong kuha ng kuha kasama yung mga anak mo? Yung biyanan ko po, tsaka Oo, pero yung mga anak mo daw kuha ng kuha, Opo, ganun? sinasabi. Pero mga apo niya yun. O, yun nga po eh. Yung mga bata nga po, hindi nga po nila babantayan para po mapagtrabaho ko. Okay, pero hindi naman nila obligasyon bantayan yun, no, Yun nga po, Edeline? inaano ko po kasi sa kanila. Pag po nagtrabaho ko, ang gusto ko naman po, ano yung mag-abot-abot sa kanila, magbigay po. Kumbaga, hinihiling mo lang yung Opo. pakitignan yung mga bata para Opo. makapagtrabaho Kasi ka. para po matulungan ko rin po sila. Pero Edeline, ano bang trabaho ng partner mo? Ito yung partner mo, ang nanay niya yung nang-aapi sa inyo. Ano po, construction lang po. Yung buong pamilya ba, nakatira ba kayo sa biyanan mo? Tapat lang po. Magkatapat po kami. Gaano nakatagal tong problema nyo sa kuryente? Ano ba yung sinasabi ng sa kuryente? Taon po. Anong nagkagulo po kasi po nung sa kanila po, naputol po kasi. Kaya nagpanibago po kaming apply.
Ayun nga po, ngayon po nagkakagulo po dahil po ang laki daw po ng kuryente. Nagpapakabit po kasi sila sa mga kapitbahay po eh. Hindi na lang po nila yung kapitbahay po yung tanggalan. So sinasabi mo, nagbabayad ka naman advance Opo. pa. Meron ba kayong kasulatan or meron ka bang, I'm sure walang resibo, no? Wala po. Meron ba kayong parang agreement or ano man lang, ebidensya na nakapagbayad ka, ganun? Wala po, nag-uusap lang po kami pag nagbabayad Ayan ang po mahirap. Yan ang mahirap. So tignan natin, pakinggan natin kung ano nga ba ang totoo. Heto ang pakialamera daw niyang biyanan na hilaw. Nanay Alma, pasok. Hindi kita pinakikialaman. Ang sinasabi ko lang sa'yo, yung tindahan ko, inuubos nyo lahat-lahat. Dilin! Ay, hindi po kayo dyan, Nanay Alma. Doon po kayo. Nanay Alma, Hindi naman pala may pag-aaway. Sisermonan lang. decide saan Hindi kayo. ako nakipag-ano sa'yo, hindi ako pinakikialaman ng buhay mo. Dahil wala naman ako pakialam doon. Ang tindahan ko at yung bayarin dapat. Bayaran nyo. Hindi dapat Kahit naman kami sa inyo. Dilin, hindi. Anong binabayad nyo? Posible Sabi nyo naman wala kayong hindi. pera. Lagi naman tayo Nanay Wala kayong Alma, pera. tanong ko sa iyo, ito bang may mga utang sa iyo ay kasama ang mga apo mo? Opo, ma'am. So bakit hindi kayo Hindi po, ma'am. kailangan yung singilin? Bago ka magpaliwanag, magbabalik ang... Face to face! Nanay Alma, this is your time to shine. Ma'am, ang inano ko lang naman sa kanila, yung tindahan ko, dahil galing sa utang yon. Kailangan ko lang magpursige dahil parang magkakaroon din ako ng pagkakitaan ko. Ang anak niya, kuha ng kuha. Pag pinagsabihan mo, nagagalit pa sila lahat. Ilan pong At anak? madamot daw Ilan ang ako. anak nila? 3, ma'am. 3 apo mo. Ano ba ang mga... Dalawa ang kumukuha, pati sila maghapon. Maghapon? Gusto Ano yung nila mga doon na kinukuha? nakukunin nila lahat. O, ano kinukuha? Kape, tinapay, lahat na, soft drinks. Nagbibigay ka naman sa mga apo mo. Binibigyan ko ng sila, ma'am. pang-merienda. Opo, ma'am. Pero sobra-sobra naman ang pagbibigay ko kasi kaya ang tindahan ko, patay sindi sa ginagawa nila. Ako lang nagsisikap. So every time na kukuha, Nanay Alma, hindi mo ba nahihindian? Para talagang hindi pwede ngayong araw na ito, buong linggo walang uutang. Hindi, ma'am. Pag sinabi nilang kukuha, ay talagang kukuha sila. Hindi ko sila mapipigilan. Iiwanan ko sila sa tindahan. Pagbalik ko, wala na yung tinda. Pati pirahan ko, wala nang laman. Matutuwa ba ako doon, ma'am? Totoo ba ito, Edeline? Sino pagbibigyan? Yun nga po, kumukuha nga po kami. Pero po pag nag-aabot naman po ako sa kanya eh. Naglalaba nga po ako eh. Nag-ano po ako, may extra Pero po. Edeline, dapat ang kinukuha nyo nakalista, ha? Ayun nga po, Para sinabi alam ko nyo nga rin po yung- kay mama. Sabi ko, ma, ilista mo lahat yung utang ko. Sinasabi niya, mag-abot na lang daw ako. Eh, nag-aabot naman po ako. Kada sahod ko naman po, eh, naglalabaw nga po ako eh. Pag wala Alam po- nyo, ang nangyayari kasi sa inyo, wala kayong tamang pag-uusap or kasunduan, diba? Ano bang nirereklamo mo talaga? Yun nga po, sa kuryente po. Ano yung nangyari sa kuryente, Aling Alma? Totoo lang, ma'am. Yung kuryente namin, ang laki. Paano? Ako lagi ang nag-iintindi. 2 buwan bago kami makakabayad. Dahil pag sinisingil ko sila, minsan may trabaho at wala. Naghahagilap ako ng pambayad. Sila hindi nag-iintindi. Ako pa rin lahat. Yung ba naman yun, iintindihin ko pa lahat sila? Obligasyon ko ba naman lahat yun? Aling Alma, tama ka naman dyan. Pero Edeline, ano yung sinasabi mong nagbabayad ka naman? Nagbabayad Advance naman. pa. Opo, nagbabayad naman po ako eh. Tuwing Hindi, ma'am. pagkatas ko maglaba, pag wala pong tumatama sa akin sa ending, inaabot ko nga po sa kanya eh. Naabot ko sa inyo, ma. Pag wala nag-aano sa akin sa ending tumatama ah. Nagbibigay ako ah. Kulang ng kulang, Eh, ma'am. Hindi sapat. Kaya nakulang kasi kaya naputulan ng kuryente. Opo, Umabot ma'am. kayo Ma, sa... kasi dapat ang inaano nyo, yung mga nakakabit sa inyo, tanggalin nyo, hindi yung kami yung Oh, dahil hindi nyo. lang daw sila yung Ang dami nakakabit. lahat eh. Nagbabayad naman po sila talaga, pero hindi naman sakto tapat daw sa binabayaran namin. Okay, pero magkano ba ang kulang? Ano ba tong Ano kulang kasi na ang maabot talaga, ang kuryente namin, ma'am, kulang-kulang 9,000. Sa isang buwan po yon. Grabe. Pag siningil ko Bakit sila laki? naman laki. Nga po, yung mga kapitbahay po kasi namin doon, pinakabit Oh, nga bakit po po nila. kayo nakapagpakabit Tapos ng kami kape, po hindi yung nagbabayad? Nagbabayad, ma'am, kaso lang talaga, wala sa panahon. Kaya din ako, nagagalit din sa kanila. Wala akong nagagawa doon kasi naaawa naman ako kasi kamag-anak din.
Ma'am, kasi Kaya nga sabi po, ko Okay, sa so kanila, bakit si paghati-hatian. Edeline ang nagsasakripisyo? Eh sila lang dapat ang nakakaintindi sa akin. Nahihingihan ko sila ng tulong. Natulungan nila ako. Kuya Alex, naguluhan ako pero sana maliwanagan din tayo mamaya, ano? For now, kausapin mo muna Kuya Alex ang iyong mga sausawerot, sausawera! Sausawa na! Yan! Mga sausawero at sausawera, tara nang may sausaw! Ilabas na ang mga cellphone para sagutin ang ating first question. Kapag may sariling pamilya na ang anak, tama pa bang makialam ang magulang sa anak at asawa nito? Eh yes! Kahit may asawa na ang mga anak, kailangan pa rin nila ng gabay ng magulang. B no! Makakagulo lang ang magulang sa pamilyang binubuo ng anak. Sausawa na! Yan, sausawa na. Okay. Ang nanalo sa botohan, halos pantay. Pero tingnan natin, 53% ay yes. Yes daw. Kahit na may asawa at mga anak na, kailangan pa rin ng gabay ng magulang. Medyo close pero nanalo po ang letter A. Yes, kailangan pang makialam na magulang. Back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex! Heto naman ang saksi sa paninira ni Aling Alma kay Edeline. RJ Pasok. Kapal ang mukha mo, lahat ng binabayad niyang pangkuryente, ginusugal mo, ang kapal ang mukha mo. Galit sa akin, alam mo? Kitang-kita ko, Isa ka pa may ginusugal mo ang utang sa pinagbabayad akin, ng RJ. kuryente. May pasabog naman si RJ na dahil sa sugal, si Aling Alma kaya hindi makabayad ng mga kuryente. Opo. Opo ang sagot. Malalaman natin ang sanga-sanga ng kwento sa pagbabalik ng... Face to face! Ano itong kwento naman tungkol sa ang dahilan ng kaya hindi na makabayad si Aling Alma ay tungkol sa pagsusugal, RJ? Nakikita ko po siya sa sugalan. Sugalan? Anong sugal ito? Sa tong is po. Tong It's, Tong It's, Tong It's, Tong. Paborito ko kasi yung Tong It's. Mamaya maglalaban tayo, Ate Alma ng tao. Ayaw niya ka talagang. Okay, so RJ, nakikita mo, pero nananalo ba? Hindi po, lahat po natatalo po. Yung pera pong pinang-ano, natatalo din po. Totoo ba ito, Aling Alma? Ma'am, hindi po ako nagtutungit, ma'am. Ah, hindi naman daw. Tsaka po Hindi sino po, ma'am. niya Kaya ako sa galit na galit bahay. sa akin yan, ma'am. Dahil may utang pa sa akin sa tindahan yan. May utang sa akin Totoo yan. ba, RJ? Sa tindahan. Totoo po, pero Ilang halagang buwan 50, na, kaya minura galit niyo na po galit ako sa akin yan. bahay. 50 pesos, minura ka? Opo. Ang utang Pinakita mo? pa po ako sa bahay. Ilang Ang buwan kapal na, po ng ilang mukha buwan na, ma'am. niyan. RJ, ilang buwan na ang utang mo. Magkano ang 50 utang? ang kikita. 50 pesos, ma'am. Inaabot ng Grabe buwan. ka naman. Ma'am. Ang mura naman ng Grabe ka naman, Ate Alma. Hindi, loko lang, Ate Alma. Ate Alma, relax ka lang. Piso lang naman ang kinikita ko sa loob ng tindahan. Kung patatagalin, asaan ang piso? Ang piso is mahalaga sa tindahan. Okay. Pero Edeline, alam mo ba itong tungkol sa pagsusugal daw Opo. ng mother-in-law mo? Opo, yun nga okay. po. Kasi nauubos, alam mo pag nauubos ka talaga sa sugal, mahalaga sa'yo kahit 2 piso. Tama. Kasi para makabawi-bawi, totoo yan. Ate Alma, may bayad ano? Ate Alma, may 2 weeks kayo? May 2 weeks? Siyempre, lahat tong it's May yan 2 weeks, eh. no? Oh, meron. Ulo. Alam mo, Ate Alma, kasi magtataka ka. Kumikita ka, meron kang pinapakabitan ng mga kuryente, may nagpapadala, may tindahan ka. Ba't nauubos? Nauubos lang ang tao pagka merong extra na pinagkakagasusan na walang balik. Hindi siya investment kung hindi pagtatapon ng pera at pagsasayang ng pera. Okay, kasi RJ, sorry naintindihan kita. Ganun na lang baka cut-ship ang halaga ng pagmumura sa tao ngayon? Sa halagang 50 pesos, di ba? Pero, syempre, naintindihan ko rin si Ate Alma, piso lang naman yung kinikita niya, bawal tumagal. Kasi Ate Alma, sa sugalan, minuto lang, ubos lahat yun. Di ba? Mahirap. Anyway, okay lang libangan.
Pero kung talagang nagkakaubusan na, dapat itigil na muna, no? Kasi ang hirap bumawi sa sugal. Ngayon naman, pakinggan lang natin si Doktora Camille. Ano po ba ang mga dahilan, Doktora, bakit hindi nagkakasundo kadalasan ang magbiyanan? Thank you, Mama Carls. Okay. Kumisan, unang-una dito yung mga differences in terms of values. Kumisan, pag nakalakihan ni nanay na ganito ang alam niya, parang kokontra siya kaagad, lalo na sa pagsasabihin ganun sa manugang. At the same time, may mga pagkakataon kasi kumisan, sasabihin natin, parang kompetisyon at saka yung, hindi naman, yung selos. Alam niyo yun, pag masyadong malapit kayo sa anak niyo, ang tendency parang, hindi ganyan ang pagluto ng adobo. Ganito ang gusto ng anak ko. Di ba may mga tipong mga ganong klase na umaabot tayo sa punto na talagang ba't tayo pinapakialaman. Nakakalungkot nga na mas mataas kanina yung sinabi na maraming naniniwala na talagang kinakailangan pa na pakialaman natin yung mga anak natin pag nag-asawa na. Pero alam nyo, nararapat lang siguro na pag nagpamilya na ang mga anak natin, matuto sila, magkaroon ng sense of independence. Yung gabay, importante na lang yun siguro pag sinasabi nating merong problema na dapat bigyan ng solusyon. Pero hindi siya aabot sa punto na ikaw bilang biyenan ang magiging problema at magkakaroon pa ng hirap itong inyong mga manugang at iyong anak na ikaw ang malaking problema, malaking solusyon ang kinakailangan kasi hindi nila maintindihan bakit ka nakikialam. So sana, Aling Alma, tignan nating maigi ano po ba ang dapat nating gawin bilang isang mabuting biyenan at mabuting nanay sa inyong anak. Maraming salamat, Doktora Camille. Eto na, siya naman ay irita na sa pagiging chismosa daw ni Edeline. Lot-lot, pasok! Musa ka talaga, Edeline. Walang mukha mo, pati buhay ko pinapakialaman mo. Ha? Di po yun totoo. Ha? Totoo yun. Ano nangyari? Ba't napunta na tayo sa chismisan? Lot-lot, diretsahang tanong, bakit daw ikaw ay apektado sa di umanong pagpaninismis sa iyo ni Edeline? Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Face to face! Lot-lot, ano ba itong pangchichismis at ikaw ay apektado? Ano mga pinagsasabi? Paano po kasi, ma'am, yung aking asawa, inaabangan niya po doon sa daanan. Kaya nabubugbog po ako ng asawa ko dahil chinichismis niya po. Nagtutungit daw po ako. Wala nga po siyang pakialam sa pera. Pakialamera po talaga yun lang. Isang beses ko lang nasa loob Okay. ko lang yung asawa mo nun. Nabanggit ko lang sa kanya. Wala kang pakialam kung ano gagawin ko sa pera ng asawa ko. Mas maigi Gawin ko ngayon, galing sa'yo eh. Ang ikaw, hindi ka nangingialam sa amin ah. Ate Lot, may tanong ako. Ang Hindi kayo nanalo sa ano, no? Kasi lot kayo. Okay, so kalaro mo ba sina Ate Alma? Talaga kami Hindi po. susugal, ma'am. Yung mga yan. Ate Alma, wait lang. Ate Alma, inamin mo na kanina. Hindi, ma'am. Hindi talaga ako nagsusugal, Hindi, ma'am. inamin niyo na Wala ho. ako na nagtindahan ako, ma'am. Hindi pa ako nagsusugal. Hindi, totoo? Hindi talaga, ma'am. Totoo. Kaya nagaganyan yan. Dahil hindi talaga yan. Sabi niya. Tinitigilan ko yan. Hindi na, ma'am. Okay. Ate, Kasi 'di ba parang kung magkakasama kayo sa pagtutong eats, si Ate Lot-Lot and friends. Ate Lot-Lot and friends. panalo yun! Hindi to ang ison, pero panalo yun! Ano ba nangyari, Edeline? Bakit kailangan mong sabihin sa asawa ni Ate Lot-Lot na siya ay super Lot-Lot sa kakatong eats? Nasa lubong ko po kasi yun nung nakaraan po. Nung nakaraang linggo lang po yun. Eh tumambay po kasi dun sa hipag ko po. Eh napaupo po kasi ko. Eh syempre po, nabanggit ko nga po, nagsusugal nga po sila. Mali ko po bang kung bubugbugin po siya. Kasi inahanap po kasi siya na asawa niya. So sabi mo nandudun. Opo. Nagsusugal. Nung Opo. oras na yun talaga, Opo. nagsusugal. Opo. So nakita nyo RJ. Opo. So pumunta yung asawa doon. Opo. Eh, hindi Ano ko- nangyari ng pagpunta? Mas interesado ako ngayon dito sa kwento na to, Ate Lot-Lot. Anong nangyari pagdating ng asawa doon sa sugalan? Sino ang nakita? Siya po, sila po, siya po.
nakakaganyan, magtutongit sa kunyan mamaya. Ako talaga yung ano eh. Okay, so, ikaw ba, sa tingin mo, Ate Lotlot, nadamay ka na lang sa inis ni Edeline kay Nanay Alma niya? Opo. Dahil nga panay ang singil at sinisingil sa utang sa tindahan at sa kuryente ng bahay. Opo, ma'am. Yun ang sa tingin mo. Hindi mo ba nakita na concern si Edeline sa pera ng asawa mo na dapat ay pinamamalengke mo na lang ay siguro na itong... Nasaktan ka ba ng asawa mo? Opo. Paano ka sinaktan? Kasi po yung piso-piso lang po yung ano namin tungit. Okay. Tapos yung ano, tanghali po yung palipas oras lang po, ganon. Teka, hindi ko marinig. Ano nangyari, Ate Lotlot? Palipas oras lang po yung tanghali, ma'am. Tapos bigla lang pong umuwi asawa ko. Yun, nasampal po ako. Oo. Dahil po, ano Bakit po ano sinasabi- nangyari, Ate Lotlot? Marami nang hindi ka naaasikaso sa pagtutong its mo. Kasi bakit ka naman biglang sasampalin? Baka siguro marami na Kasi po, chismosa po yan si Edeline, ma'am eh. Baka po hindi lang po yun yung sinasabi sa akin, ma'am. Wala akong ibang chichismis Kaya sa'yo. nagagalit po yung asawa ko, ma'am. Okay. Ako naman, Ate Lotlot, ang tingin ko dyan, kung hindi ka, baka problema din kakatrabaho asawa mo, baka nagkakaproblema na kayo sa pera. At ang nakita niyang dahilan siguro ay yung pagtutong its mo. Okay, Kuya Alex, eto na ang final question para sa mga sausawerot. Sausawera! Sausawa na! Ito na po, mga kasausawan. Sagutin na natin ang ating pangalawang tanong. Matapos ang nag-iusapan, sa inyong palagay, may pag-asa pa bang magkasundo si Aling Alma at Edeline? A. Yes, of course. Lahat ng lola lumalambot ang puso para sa apo. B. Negative. Wala nang pag-asa. Matindi na ang lamat ng samahan. Sausawa na! Yan ha. Ano, pupusta ba kayo? Kung magkakasundo pa? Okay, sige, game. Ayun o, 100% sumagot. Yes, of course. Lahat ng lola lumalambot ang puso para sa mga apo. Sino mga gusto mo kaliwanag? Nakailang sagot? Sino nagsabing yes, of course? Sino? Sino? Ito naka-red. Dito ka. Anong sa tingin mo, magkakasundo ba si Nanay Elma at Edeline? At bakit? Sa tingin ko po magkakasundo po sila. Kung halimbawa po madadaan po sa maayos na pag-uusap. Hindi po sa lahat ng bagay no, nadadala tayo ng emosyon. Hindi porket nagkaroon ng utang si Ate Edeline, may karapatan na po tayong mamaya. Yun po yung para sa akin. Dapat po, Makata talaga. Opo. Thank you po. Maraming salamat, bossing! Ay, di yan si boss. Ay, sorry. Pogi eh. Sorry. Makala, back to you. Thank you, Mr. Makata. Tsaka talaga Makata siya, no? Si Nanay sana gusto kong sumagot eh. Cute Sino? ni Nay, dito kayo, Nay! Hindi. Ano? Dito Hindi ka, siya Nay. hindi siya makasagot kasi wala siyang cellphone. Kaya bibigyan ko siya ng cellphone. Bibigyan kitang cellphone, ha? Para pagbalik mo. Ayusin ko lang, nakabaliktad yung OC ako sa mga hikaw. Halika dito, Nay. Ayan. Wala siyang cellphone, di Oo siya nga. nakavote. Ano pangalan nyo, Nay? May cellphone ka sa akin, Nanay Oo, may Berlinia. cellphone. May Facebook kayo, Nay? Wala rin. Wala man Hindi, cellphone. gagawa natin ng social media to si Nanay para may asawa po, Nay? O kami rin balak. Magpupabay di kami ng asawa. Okay. Ngayon naman, abangan na natin ang masasabi ng ating trio tagapayo sa pagbabalik ng... Face to face! Harapin mo, face to face! Narinig natin ang istorya ng ating mga bisita ngayong araw na ito. Ngayon naman, ay kausapin natin ang ating trio tagapayo. Sa pangunguna ni Dr. Love. Salamat, Mama Carla. Alam niyo, mga lola at mga lolo, lahat halos ibinibigay namin sa aming apo. Kung may tindahan, kung may sari-sari store, kung anong ituro ng apo, sige lang, oo, hindi na sinisingil. Ewan ko ba kay Aling Alma, bakit talagang hirap na ba ang buhay natin at pati yung merienda ng apo natin, sisingilin mo pa. Talaga bang gano'n na kahirap? Ang mga lola, they go out of their ways to support the, apo.
sana Aling Alma at Evelyn ma-settle yung inyong pagkakaiba, no? Sistema lang siguro kung nagbabayad ka, gumawa ka ng listahan ng binayaran mo para hindi yung iaasa na lang natin sa memory ni Nanay Alma. Kasi busy din naman si Nanay Alma. Meron siya ibang sinusuplayan ng kuryente, may may negosyo siya, may tong-its. Mahirap na kasi pag nagtutong-its, naka-focus doon ang isip mo, di ba? Kay Lot, alam mo, sabihin ko sa'yo bilang isang asawa, no? Sa hirap ng paghahanap buhay namin, anong trabaho ng mister mo? Driver po. Driver ng jeep. Ng jeep, tama ba? Rent-a-car po. Rent-a-car. Alam mo, mahirap yan yung pagmamaneho niya. Gusto niya yung pagod na antok na gusto makapagpahinga, makatulog man lang. Pero nanghihinayang dahil gustong magawang pera yung, lahat ng pagkakataon. Sana makita mo yon kahalagahan ng hirap ng asawa mo at kuneho ka. Huwag mong ubusin sa pagsusugal, pagtutong-its. Ikaw naman, huwag masyadong demanding sa biyanan mo. Pakita mo rin yung pagrespeto mo sa kanya, no? At si nanay, intindihin mo rin yung siguruhin mo lang na huwag mong pakialaman ang pagpapatakbo ng buhay nila. Yung negosyo mo, asikasuhin mo. Basta nag-asawa na ang anak natin, pabayaan mo sila. Gagabayan mo lang pag lumapit sa'yo. Nay, kailangan namin ng tulong. Okay? Bigyan mo na ng independence yung mga bata. Yung singilan ninyo, ilista para maliwanag. Mama Carla, salamat. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman, pakinggan natin si Attorney Lorna Kapunan. Maraming salamat, Mama Carla. Ang nakikita natin dito, yung tong-its na yan, masaya, hindi ba? Hindi ako naglalaro ng tong-its, but dapat recreational. Huwag gawing sugal kasi, hindi ba, matagal ang game na yan, di ba? Matagal ba ang tong-its pag naglalaro? Matagal, ubos ang buong araw. Hanggat meron kang pantaya sa gitna. Oo. Uy, i-ready nyo nga yung bara. Hindi lang tayo magtitik. So kung nagtotong-its ka, di talagang hindi mo mababantayan yung store mo, yung negosyo mo, napapabayaan. So enjoy yung mga apo mo. Kukuha ng kape, kukuha ng soft drinks, mauubos talaga yan. Pero apo mo yan eh. Pagbigyan mo na, sabi nga ni Dr. Love, tayo, nasa stage na tayo na hindi na mga anak ang pinag-uusapan, apo na. At sa mga apo natin, lahat ng bawal ng mga magulang ay binibigay natin. Kanya favorite tayo ng mga apo. Bawal ang soft drinks, sa bahay ko pwede. Bawal tsokolate, sa bahay ko pwede. Yan ang advantage ng lola. Pag pagod ka na, soli mo na yung mga anak sa parents. Okay. Pangalawa, mahirap. Baka nakikinig ang Meralco dito. Mahirap. Parang illegal connection. Lahat ng ginawa mo, 9,000. At kung illegal nga yung mga ang tawag doon, mga kabit o kolorum, sa dami naman na nakikabit sa'yo, yung daughter-in-law mo pa na hilaw, yung pa ang napagalitan mo, hindi yung mga iba. At lastly, ilang taon na kayo? 49 po, ma'am. 49. O, batang-bata pa kayo. Ha? Anong ginagawa ng asawa? Kamisan po kasi wala sa bahay kasi nagtatrabaho. Minsan iniiwanan ko talaga ang tindahan ko, sila lang mag-ina. Hindi naman ako madamot sa kanila eh. Kung anong kukunin nila, binibigay ko yun. Pero sobra-sobra. Huwag naman sobra kasi yung tindahan ko, kapiraso lang naman. Kasi imbis na pag tong-its, alagaan mo na lang ang asawa. Bantayan mo na lang ang asawa. Maghintay ka sa bahay, magluto ka ng sinigang. But anyway, ang advice ko sa inyo, miski na hindi talaga, miski hilaw lang ang relationship ninyo, dapat mag-communicate, mag-usap-usap kayo kasi hindi na kailangan pumunta dito sa face-to-face sa problema na yan. Pag-usapan nyo na lang yan. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Ngayon naman, balikan natin si Dr. Camille. Thank you, Mama Carls.
masarap sa pakiramdam pag sinasabi na meron kang biyenan na ang bait-bait sa'yo. At the same time parang pag nag-aaway kayo mag-asawa, siya pa yung kakampi. Di ba? Yung mga ganong klaseng relationship. So bakit nagiging masaya yung pamilya? Dahil kasi nakikita mo na talagang positive yung relationship. Yung family dynamics na sinasabi, napakaganda. Pero hindi natin maiwasan na kumisan, nakukulitan tayo sa biyenan natin, nakukulitan tayo sa mga apo natin. Pero hindi yun ang dapat maging hadlang para maging maganda yung relationship natin. Alam niyo yung sinasabi na pagtutong it's habang tumatanda tayo, isa yan sa mga sinasuggest ng mga cardiologists sa mga may sakit sa puso na gawin para sa ganun matulungan ng isang tao na ma-stunt or mapigilan yung pagkakaroon ng dementia or Alzheimer's Malaking bagay yung ginagawang ganyan. Pero hindi ibig sabihin na kasama dyan ang paggagasta ng pera. Okay? So, yan, lahat ng card games, maniwala kayo't hindi, malaking tulong yan para hindi kayo maging ulyanin. Pangalawa, yung sinasabi nyo sa Meralco Bill na 9,000, alam nyo, kasi yan yung binabayaran doon sa isang sa isang bahay namin. Ibig sabihin, naku, nagugulat po ako. Alam niyo kung bakit, Aling Alma? Yun po kasi, yung bahay na yon, ang nagagamit po nun ay mga 14 na electric fan, 20 ilaw, at saka meron pa pong 2 aircon. Ganong karami po yung sinusupplyan nyo ng kuryente. Baka ho yung kawad ng kuryente nyo bigla na lang magkasunog dahil kasi hindi ko alam kung circuit breaker yan or fuse. So mangyayari kayo po ang dahilan para masunog pati mga kapitbahay. Wala pong masama na mag-ingat or sabihin natin maging selfish. Hindi po kinakailangan porke kamag-anak pagdadamot na yung sasabihin natin, hindi po pwede. Pwede naman tayong humindi kaysa magkasunog tayo. Importante po yun. Yun lang. Maraming salamat, Dr. Camille Garcia. Pagkatapos nating marinig ang ating trio tagapayo, pakinggan natin ang ating mga bisita ngayon kung ano ang mga magiging desisyon at mensahe nila sa isa't isa. Unahin natin si Aling Alma. Ano ang gusto ninyong sabihin, Aling Alma? Yung akin lang naman, kahit konting tulong, or hindi naman ako madamot sa inyo Kahit kailan hindi ako nagdadamot, at saka hindi ako nakikialam sa inyo. Kahit nga mag-away kayo mag-asawa, hindi kayo pinakikialaman. Mga damit nga ng anak ko, tinatapon mo sa labas, di ba ang tapang mo? Yung akin lang yung totoo lang sinasabi ko, Edeline. Kahit kailan hindi ako nagdadamot sa mga apo ko. Pero sobra-sobra naman kasi, kailangan ko rin. Ano yung pamimili ko kung naubos? Sa totoo lang, hindi talaga ako nagsusugal. Simula nung nagtindahan ako, temong pagsusugal, hindi ko na nagawa. Dahil kulang pa nga ang kinikita ko sa tindahan. Dahil puro utang yan. Maraming salamat, Ate Alma. Edeline, anong gusto mong sabihin? Yun nga po, sana kapag pagpagsasabihin kay mga bata, huwag sila nagagalit. Tsaka tumutulong naman po ako sa kanila palagi. Yun po. Parang gusto mong sabihin na lahat ng kinukuha ng mga anak mo ay pinapalitan mo, pinaghihirapan mo, pinagtatrabahuan mo naman. Naglalabada po kasi pag uwi ko po, tapos bibili po ako ng ulam, gusto ko po kasama po sila. Binibigyan ko po sila kung anong meron ako, bibigay ko po. Ang inaano ko lang naman po, yung mga bata, huwag nilang pagdamutan. Tsaka po yung sa kuryente, huwag nilang chinichismis sa kapitbahay na hindi kami nagbabayad. Kasi wala na po kami maiharap sa tao Ang hirap naman na i-chismis mo yung sarili mong pamilya, di ba? At sana baguhin natin yung mga ganyang kaugalian. Pero pag-usapan nyo pa rin magbiyanan yan dahil pagkatapos natin dito sa face-to-face, ano man ang sabihin namin, kayo pa rin ang magkakasama at the end of the day. So, pag-isipan yung mabuti kung paano ang gagawin sa pamilya. Maraming salamat sa ating mga bisita, Lot Alma, RJ, and Edeline. Kuya Alex, ano naman ang say mo sa pinag-usapan natin ngayon? Maraming salamat, Mama Carla. Naalala ko lang yung father-in-law ko na General. Mama Carla, umuwi kami sa bahay. Tapos sinalubong kami ng tatay ko. Yung tatay na asawa ko, Ano ba apelido? General Garrido. Nakaabang sa amin sa pinto. Sabi sa amin, Alex, yung anak mo,
naggupit ng buhok. Sabi niya, huwag niyong papansinin ha, kasi ayoko matatakot yung bata. Bukas pa barbero na lang natin. Pero nakausap ko na, huwag niyong papagalitan. Huwag. Sabi ko, sige po. Pag ako sa anak ko, poknat dito talaga. Inignore namin dahil lang sa lolo. Kasi ang lolo talaga nakaprotekten sa mga apo. So kumakain kami, may poknat yung anak ko, hindi namin masita-sita. Talagang, kumusta ka naman? No, talaga. Pero kung wala lang yung lolo, tapos Mario Joseph na poknat dyan. Kinabukasan, nasa barberoan pa kami. Tapos sabi ng lolo, bagay naman sa kanya, di ba? Oo, kita mo na. Kaya ano yun, ang nasira kong biyanan na general. Back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex. Sa pamilya, normal lang ang hindi nagkakaintindihan. Pero walang hindi kayang idaan sa maayos na usapan. Lalo na sa pamilyang nagmamahalan. Ako po ang inyong Mama Carla na nagsasabing, Happy birthday, Dr. Love! Dyan, 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 dyan. Happy birthday to you. Happy birthday. Day to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang bati. Maligaya. Maligayang bati. Maligaya. Maligaya, maligaya, maligayang bati. Pam. Maraming salamat. Happy birthday, Dr. Love, Brother June Banaag. God bless you. Ako po ang inyong Mama Carla na nagsasabing ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face. That's the word in the place.